So ngayong umaga ay ipagpapatuloy pa din natin yung ating sinimulang mga aral noong nakaraan tungkol doon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Actually, pinamagatan ko na din itong, kasi parang series na siya. So nilagyan kong title. No? So yung The Gems of Philippians. Dahil marami sa parte ng liham na ito ni Pablo ay talagang halos mga favorite verses nating mga Kristiyano, di ba? For me, to live is Christ, di ba? Mga yan. To die is gain. I've learned to be content, whether in want or in need, in abundance, di ba? So, yung mga yan. So, maraming bagay talaga na kitang-kita natin in practical terms kung papaano nagiging pakinabang sa atin ang aklat na ito. And para i-recall lang yung ating mga nakalipas na mga mensahe dito, ay imbitahan ko kayong muli na basahin natin doon sa ating passage sa ika-4 na kabanata. So ito yung series na nagsisimula sa huling chapter, okay? Okay. So sige, basahin natin uli magmula verse 1 na para lang ma-refresh tayo doon sa mga nakalipas nating mga pinag-aralan. Kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan. So aking Tagalog yung aking ginagamit ngayon. Aking katuwaan at putong, magpakatibay kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Nakikiusap ako kina Euodia at Syntyche na magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. Oo, nakikiusap din naman ako sa iyo, tapat na katuwang sa pasanin na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo. At kasama rin naman ni Clemente at ng ibang mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. So okay, so nakita natin ito na pinag-aaralan natin, ano ba yung mga pundasyon sa pagkakaroon ng tuloy-tuloy na kapayapaan na ipinangako sa atin ng salita ng Diyos? Paano natin mararanasan yung kapayapaang dulot ng Diyos na hindi daw malirip ng isip? Hindi basta maipaliwanag sa pangkaraniwang nating mga pagkakaunawa. Lagpas ito sa ating kaisipan,
This is not irrational, I will again repeat, but it is supra-rational. And that is the peace that God has granted to us believers when we were reconciled to God, pangunahin sa lahat. Kaya nga ang unang pagpapala ng natapos na gawa ni Jesucristo ay kapayapaan. Dahil kagera natin ang Diyos, pero ngayon, siya ay atin ng kaibigan. Di lamang tagapagligtas at Panginoon, ngunit sa lengguwaheng pangtao, ipinaako din niya sa atin yung title na siya ay ating kaibigan. Kaya, di ba, nung nagpakita ang Panginoong Hesus sa mga disipulo, ano yung unang salita na winika sa kanila? Peace be with you. At sa pagpapakita niya at pagsasabi ng kapayapaan ay sumainyo, ano yung ikalawa na ginawa niya? Pinakita niya yung mga marka doon sa kanyang palad. Marahil baka inangat niya pa yung kanyang damit para makita ng mga yung tinusok siya sa tagiliran. So ibig sabihin, ang unang pagpapala na natapos ni Jesucristo yung gawa niya ng pagliligtas sa makasalanan ay kapayapaan. Naging dati kaalitan natin ng Diyos, kaaway natin siya. We were not just sinners, we were not just weak, but we were enemies of God during that time. But now He has been reconciled. We were reconciled to Him. Kaya nga, kung mararanasan natin itong kapayapaan natin na ito, na regalo ng Diyos, meron ding kaakibat sa pangako na ito na kapag hindi natin gagawin, huwag tayo masyadong maging allergic dun sa, ayoko niya, works righteousness. No. Meron talagang mga pagpapala na nakakabit na may kondisyon. At isa, itong kapayapaan, yung kapayapaan natin tungo sa Diyos, once and for all, that was settled. Pero yung kapayapaan na mararanasan mo araw-araw as you go along your Christian life, yaan ay may mga batas na dapat sinasang-ayunan natin at ginagawa. Kaya nga, di ba, ang sabi nga natin there are laws and preconditions for enjoying the promises of God. Some promises of God. Yung iba, walang kondisyon, pero itong pangako ng sustained peace, meron itong kondisyon. Kaya nga, di ba, ang ipinakita natin dyan, we must attend first and foremost to our personal sanctification, the state of our own heart and thoughts. We must model our relationships on Christ. Yan yung uli nating pinag-aralan dahil tinalakay natin yung pagkakaisa. Hindi lamang sa Diyos, kundi sa bawat isa. We must surround our circumstances with prayer instead of being anxious all the time. Ang mahabilin sa atin, may batas tungkol sa ating mga circumstances. Not just in our relations, but in our circumstances, there is a law that should be obeyed. And that is, instead of worrying, you pray. Diba? Yan ang sabi sa atin. And we must train our minds in godly thinking. At yan yung pag-aaralan natin ngayon, itong Sunday na ito. And also that we should subject our lives to the Word of God, the Word of God being the authority in our life as we conduct our everyday Christian living in this fallen world. Kaya sa mga habilin na ito, kung sa mga aspeto na ito
ay meron tayong pagpapasakop o pagsunod, yung sustained experience of peace, that sustained promise of peace, ay talagang mararanasan natin. Kaya may mga Kristiyano na kahit sangkaterba ang problema, hindi maipaliwanag lalo na ng hindi Kristiyanong mga kaibigan nila bakit ganun ang ugali niya. Taliwas sa pangkaraniwang pag-uugali ng tao pag umaharap sa isang, lalo na sa mga mahigpit na sitwasyon. Kaya, di ba, ewan ko kung natatandaan ninyo, dapat yung ating Kristyanismo ay nagpapawaw sa mga hindi Kristiyano. Wow! Parang ibang tao to, parang taga-ibang planeta to. Dapat ganun ang nasasabi nila dahil kasi we are reacting differently on how we navigate things in this fallen world. Kaya makikitaan tayo ng pagkakaiba at yun yung sinasabi ni Pedro na kapag may nagtanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa, kasi masasagot natin yun. Dahil meron tayong ibang tinitindigan na mga pinaniniwalaan at yun ang naghuhubog ng ating pag-iisip, ng ating ugali at kung papaano tayo mabuhay sa araw-araw. So the point is, if we ignore these laws, we must be prepared to forgo the blessings. Now, kung ayaw mo ng payapa ang buhay mo, edi mag-alala ka na mag-alala, huwag ka manalangin. Diba? Ganun lang naman ibig sabihin nun eh. Huwag ka makipagkasundo sa iyong mga kapatid. Hanggat hindi ka niya kinikibo, huwag mo rin siyang kibuin. O kaya, ibabad mo ang isip mo palagi sa, hindi sa Biblia, sa TV, sa internet, sa iPad, sa telepono. Diyan mo ibabad. Kaya nga, di ba, ang ganda nung topic natin last Sunday. Kaya mamimiss natin lalo ito si Pastor. Pastor! Magpagaling ka. Bilisan mo. Para tayo ay, yun nga, lumawak yung ating pagiging handa sa kung paano natin hinaharap ang ating buhay. Now, sa umagang ito, ay tatalakayin natin yung verse 8 lamang. Okay? Sabi niya dyan, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. So may kapayapaan ka na, may nearness ka pa sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng last praise na binanggit natin. Kaya sa umagang ito, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa isip. Okay? Dahil kasi yan ang sinabi dyan eh. Isipin ninyo ang mga bagay na ito. Now, this is a commandment, okay? This is not a suggestion. Well, sabi ni Pablo, if you want, you may think about these things. No. Ang ibig sabihin nito ay this is a command. Because this is a law. If we would have a sustained peace in our life as a Christian, which was promised to us as God's gift, dapat na ang isip daw natin
ay merong tamang pinag-uukulan. So we are going to focus on our thought life. Now, tanongin mo sarili mo, do you give much thought to the way you think? Pinag-iisipan mo ba ng husto kung papaano kang nag-iisip? Because the way that we think matters to God. And it must matter to us. So may pakialam ang Diyos sa kung ano ang laman ng ating mga isip sa araw-araw. It is important what we allow into our minds. It is important what we expose our minds to. It is important that we pay attention to what we are thinking about. So naunawaan ba natin yan, mga kapatid? Well, I hope that after this ay magiging mas lalo tayong maingat kung papaano natin tinitrain ang ating mga isip. Alam niyo kasi si Pablo, dito sa sulat niya, sabi niya sa 1:27 ng Philippians, hindi na tayo lalayo. Sabi niya, let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. So that whether I come and see you or absent, I may hear of you that you're standing firm in one spirit, with one mind. Okay? So there is a united mind to a united purpose. Okay? Striving side by side for the faith of the gospel. Sa Philippians 2, verse 2, sabi niya, complete my joy by being of the same mind. So involved na naman yung isip. After following it up with having the same love, being in full accord, and of one mind. Biro mo, sa isang talata, 2 beses inisip yung isip. 2 beses binanggit yung isip. So make my joy full, that you be of the same mind. Sa 2:5, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Sabi niya, sa chapter 3, verse 19, the end is destruction, their God is their belly, and they glory in their shame. Ito daw yung katangian ng mga opposed sa gospel. At ang sabi niya dyan, with minds set on earthly things. Sabi ni Pablo. And then sa verse 7, and the peace of God which surpass all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So lahat ito, mga kapatid, meron patungkol sa ating kaisipan. Kaya anong nais kong daling mensahe sa inyo sa umagang ito? Foundational to the experience of God's peace is a Christian way of thinking that issues in a Christian way of living. Okay? So, pundasyon sa pagkaranas ng kapayapaan ng Diyos ay ang Kristiyanong paraan ng pag-iisip na uuwi sa Kristiyanong paraan ng pamumuhay. So, how does the believer walk consistently in the peace of God? How do we experience the peace of God? In verse 7 and 9, it describes it in terms of God being the God of peace. The peace of God is ours as a gift. It is ours in Jesus Christ. But its experience in our lives is not automatic. We must make choices, especially in regard to what we think. We must be yielded in ways that allow us to walk in that peace that is ours in Christ. And the question is,
How do we do this consistently? So, I have 2 points here. Number 1 is the battle for peace begins in the mind. Okay? And number 2, right thinking is found in Scripture and personified in Christ and manifest in righteous living. So, doon muna tayo sa una. The battle for peace begins in the mind. So, there should be a prioritization of the mind's sanctification. So, dapat may kabanalan, merong pagsasauna sa antas ng kahalagahan na ang ating isip ay mapabanal. Tandaan natin, there is an order. Mind before experience. Diba? Alam natin yan, universal principle yan sa Scripture. Thinking before acting. And we must first and foremost attend to our personal sanctification, the state of our own heart and thoughts. Now, we are going to focus there. We should be prioritizing our mind. Saan ba dapat itutok ng Kristiyano ang kanyang isip? Sabi dyan, anumang bagay na totoo. Sa English, whatever. Yung salitang whatever ay paulit-ulit, ano? So, hindi sinasabi ni Pablo na merong bagay na totoo, merong bagay na honorable, parang isa-isang bagay lang. May isang bagay na totoo, isang bagay na just, isang bagay na righteous, isang bagay na lovely, isang bagay na commendable. No. Ang sinasabi niya dyan, merong category. Meron ako isang pinakinggang preacher sa sermon audio. Ang sabi niya, yun daw salita na whatever ay yung hosos yata yan, no? Salitang hosos sa Greek. Tinranslate sa Latin na kung saan yung translation niya sa Latin ay doon kinuha yung salitang curriculum sa English. So, ibig sabihin, pagka sinabi natin curriculum, malawak yun, mga kapatid, di ba? Malawak. Hindi lang isang aspeto ang involved doon. So, yun yung salitang whatever dito. So, ang sinasabi ni Pablo, whatever you consider to be true, think of all those things. Let your mind dwell on such. Yan ang sinasabi niya ni Pablo. So, sa bawat sinabi niyang mga katangian o yung description, ay meron siyang malawak na aspeto. So, isa-isahin natin. Whatever is true. May ibig sabihin ng whatever is true. It is not just truth as contrary to error. Hindi. Marami namang bagay na totoo. Pero, ang nasa likod ng isip ni Pablo dito is the truth as it is in Jesus Christ. Truth that is relative to the source of truth. The very Word of God. Kaya sa atin ay alam naman natin na we are living in a fantasy world sa panahon natin ngayon. Kasi hindi na parang totoo na dalawa lang ang nilikha ng Diyos na tao. Diba? Meron nang nasa gitna. Hindi mo alam kung lalaki o babae
Kaya pati sa mga comfort room sa abroad, 3 na. Dati, lalaki tsaka babae lang. Ewan ko kung ano drawing nung ikatlo. At yung iba, pinapayagan na kung ang pakiramdam mo sa iyong sarili ay babae ka, di doon ka magpunta sa babae. And mind you, may nagkwento sa akin, sino parang dito din sa atin may na-rape na daw sa ganun. Oo, nagpanggap, no? Ayun, na-rape yung totoong babae. Ni-rape nung nagpapanggap na babae. Na lalaki. Okay? So maraming bagay na hindi na totoo. Kaya ang mundo natin ay nakapailalim sa galit ng Diyos dahil iniwanan na natin yung natural na ginawa ng Diyos. Di ba yun nakalagay sa Romans? Chapter 1 ba? Di ba? 1 ba yun? Iniwan na ng mga lalaki yung kanilang kasariang lalaki at yung babae, ganun din. At sila ay gumawa ng iba't ibang kahalayan. So, lalo na in our age of modernity, marami tayong tinitignan ngayon at pinag-uukulan yung isip natin na akala natin mga totoo yun. Okay? Pero sa totoo lang ay hindi. Kaya dito, whatever is true, yan ang ating pag-isipan. Yan ang sinasabi sa atin. Okay? The truth is accurate, it is right, it is trustworthy, there is no deception in it, which is contrary to the world that we are living, which is full of deception. Kaya whatever is the truth you see, that is where our mind is to spend its time. Think about true things. Yan ang sinasabi ni Pablo. Now second, sabi niya, whatever is honorable. Ano naman ibig sabihin ng honorable? Well, the word has in it the idea of being respectable. Things that are worthy of reverence. These are things or high thoughts that our minds, especially nung tayo ay mga naging Kristiyano na. Because what? Mamaya kakantay natin yung after this. We have the mind of Christ. Kaya di ba, tuwang-tuwa tayo kapag mula sa salita ng Diyos, nakakakita tayo ng mga kaliwanagan na dati hindi natin alam. Simpleng-simpleng mga talata, pero ngayon, mga higher thoughts about God's truth is embedded, and when it is expounded before us, our souls rejoice. Di ba ganon? Ako, naniniwala ako. Kaya natayo yung Emmaus. Hindi dahil guwapo yung pastor. O kaya malakas physically. Hindi. Kasi we all love the truth. There is something in us that solicited the joy of our hearts when we hear things expounded before our hearing, na talagang you will be moved to magnify God the more. Kasi nga dati, ganun lang ang pagkakatingin natin sa katotohanan na yan. Pero nakita natin yung yaman, hindi ba tuwang-tuwa yung ating kaluluwa? That is something that is really accessible now for us because we're Christians. The thoughts that are found in the Word of God and the founding the Son of God
It is found in the person of God, and we have the ability in Christ to explore the height and depth and length and the breadth of the wisdom of God that is found in Jesus Christ. So that is where our minds are to be occupied, with this dignified, lofty, honorable, astounding, profound thoughts. Now, thirdly, whatever is just. Whatever curriculum there is for this word just. Ano yung sabihin ng just? Well, the word has to do with righteousness, whatever is righteous. You see, there is righteousness in the world, di ba? There is that which meets with God's standard of what is right. Now, kung iniisip natin that the opposite of this, it is anything that is unrighteous. This should not be what characterizes our thinking. It is amazing sometimes even to listen to believers talk about things that just are not righteous. And yet somehow we have gotten to the point, unfortunately, where we seem comfortable thinking in ways that are not righteous. So, ibig sabihin nung yung righteous more so in our relation to our fellow beings. So, walang magdalawang kulay yung sinasabi natin. Yun ang ibig sabihin. Wala tayong dalawang pakahulugan sa iisang sinasabi natin. Manghula na lang yung nakakarinig sa atin kung ano yung gusto niya doon. So, hindi ganon ang salitang righteous or just. Pag nangangamoy na merong unjustness dito, we shun from it. That is the Christian. Alam niyo, sa mundo ng accounting, di ba? Sa mundo ng mga accountant, sino ba accountant? Si Gail, no? Hindi ka magtataka. Minsan kahit mga organisasyong Kristiyano, 2 libro. Oh, hindi, totoo yun. Hindi yan chismis. Totoo yan. May kakilala kaming ganyan 2 libro. Yung libro na totoo, tsaka yung libro na hindi totoo, siyempre. Kaya nga, lalo tayo, di ba? Minsan nung kami ni Brother Noriel, di ba dapat magpapa-enroll tayo sa BIR? Oo. Yung aming accountant, parang may suggestion na parang medyo hindi to akma. Ganyan, di ba? Huwag mo sabihin na 60,000 lang upa nyo, lalakihan ng tax nyo. Yung mga ganun. Pero, siyempre, tayo, yung pagkakakilanlan sa atin bilang mga anak ng Diyos na nagsasabing ang Diyos natin ay matuwid, walang kinikilingan, walang double meaning. So, hindi pwedeng ganun ang mangyari sa mga tagasunod ni Jesucristo. Now, whatever is pure. So, alam naman natin na sa mundo natin ngayon, wala na ding pure. Kakaunti na lang. Diba? Ano yung salitang pure daw sa Grego? Yung hagnon. Maririnig din natin yan dun sa salitang hagios. Ang tawag doon ay holy. Okay? So whatever is holy, whatever is morally clean, that is what is pure. As God would define it. Kaya ngayon, alam nyo, itong pangkasalukuyang kapanahunan natin ngayon, nakakaawa lalo yung mga kabataan.
tayo medyo malapit na tayo mawala sa mundo na to. Kaya yung mga maiimbento pang mga another platforms of media that will create more unreality than reality ay hindi na tayo aabutin. No? Pero dapat na sa panahon natin ngayon, mahalaga yung isip natin dahil we are bombarded in the front, in the side, at the back. Kahit saan ka lumingin, may billboard, di ba? Pinapa, bilhin mo ko. Bilhin mo ko. Buti na lang, wala tayong ganong kadaming pambili, di ba? So, maraming bagay na talagang ituturing natin ngayon na magiging malaking epekto sa pagiging dalisay ng ating mga buhay. Dahil ang nakapaligid sa atin ay puro pang-iengganyo na maging makasarili, na maging enjoyable ang mundong ito kahit ang mundong ito ay hindi naunawaan ng marami na mundong lumagpak sa kasalanan. Kaya yung mga bago nating pamilya, tama yung mga direksyon na talagang tutukan ninyo inyong mga anak at the very early stage ay asahin ninyo sila na hindi sila sasabay sa mga uso ng mundo. Otherwise, it would be hard when they get older to shun away from what they habitually had engaged into in terms of their exposure to a lot of devilish influence. Now, di natin sinasabi masama yung media, no? Pero, gaya nga ng sinasabi ni Pastor Joseph, merong nakatago na pag hindi natin sinuri ng mabuti, talagang hindi maganda ang magiging epekto sa atin. Di ba? Ano yung hindi magandang epektong una? Sabi niya, ayan, review. Concentration. Wala nang concentration, di ba? Kita mo, ngayon, can you bear a 45 minutes sermon without your mind engaging in what you had left from the office to finish? O kaya yung nalalapit yung pagbabakasyon. So mga kapatid, ingatan natin ang ating isip. At anuman ang bagay na dalisay, isipin natin ang mga bagay nito. Whatever is lovely, yung mga, pag sinabi mong lovely, beautiful in its form, kaaya-aya siyang tignan. Kaaya-aya at kahanga-hanga na i-appreciate. So anumang bagay na it solicits yung ating paghanga. Hindi paghanga sa mga artista. Mga artista, minsan inahangaan natin kahit na immoral di ba? Hindi yan ang ibig natin sabihin. Lovely refers to things that are beautiful, things that are pleasant, worthy of our attention. It draws out our attention because of its form, its structure, its loveliness, its beauty as measured by the gospel, as measured by the Lord Jesus Christ. And what is lovely in the sight of God, this is what should be lovely in your sight. Kaya ito ang iokupa natin sa ating isip. Whatever is lovely, there our minds should dwell. And the next thing, whatever is commendable. Ang ibig sabihin nun, whatever is
worthy of praise. Whatever is praiseworthy, whatever God would praise, kung ano yung pupurihin pati mismo ng Diyos. Ano ibig sabihin pa anong isa pang salita na alam natin sa commendable? Approve, di ba? Approve. You are commended. So imagine, when you're doing things and God is saying to you, approve, Jesse boy. Approve. Di ba? So yun ang ibig sabihin ng commendable. So, mahalaga ba sa atin yun? Na do we think about whether or not God would approve? Kaya pag kami gagawin ka, mga kapatid, lalo na kung ang layunin mo ay maging dalisay ang isip mo, dapat kada may gagawin ka, lalo na pagkabalbalan, dapat ito yung tinatanong mo sa sarili. Aaprobahin ba ng Diyos to sa? Tatapikin ba ako ng Diyos? Boy, ayos yan. O babatukan ka, sabi ni Ate Beth. Okay? So, I hope na God, we had something that is praiseworthy. Now, hindi para magyabang, kundi talagang because God is aligned. We are aligned to what He wants. Yun ang ibig sabihin. That is why He is approving even of things that are really commendable. Now, nasa na ba tayo? Commendable. Tapos ito, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, doon muna tayo. Sabi ng mga commentators, ito daw dalawang salitang huli, ito na daw yung summary ng lahat ng sinasabi niya. Because it will touch everything. Now, meron bang bagay na excellent? Meron, di ba? Meron ba mga bagay na praiseworthy? Ano yun? Ano yung mga bagay na yun? Yun. Yung mga sinabi niya nung una. Things that are true, things that are honorable, just, pure, lovely, commendable. These are all excellent things and they are all praiseworthy. Kaya doon nanggagaling yung kanyang utos. Ito yung ating parang motivation. Di ba, pagka mga estudyante, halimbawa, mag-e-exam sila. Anong motivation nila sa pag-e-exam? They will be recognized, di ba? Yung kanilang effort ay mapapansin. Hindi para yumabang sila, kundi yung excellence ay ino-honor mismo ng kahit Kristiyano o hindi Kristiyano. Yun ang sinasabi sa atin. Kaya dapat mga kapatid na yun ang ating pag-ukulan ng ating panahon. If there is any excellence or worthy of praise, think about all these things. Yun ang ating paglagakan ng ating isip. So this mental focus, this is an active battle. It must be deliberately trained to focus on the things that God commands in these verses. We must reject and cast down the constant stream of negative, deceptive, impure thoughts that saturate this fallen world. And we must be proactive to train our minds in godly thinking. Kaya di ba pati sa pag-iebanghelyo, anong essence ng ebanghelyo, sabi ni Paul? To make
captive the minds to the obedience of Jesus Christ. Di ba yun sabi niya sa, I think in Corinthians? At ano din ang description ng patuloy na kaaway ng Diyos? Anong sabi ni Paul sa 2 Corinthians 4:4? Tignan niyo doon, mga kapatid. Sandali lang, tignan natin yan. Ang description ni Paul sa 2 Corinthians 4:4 sa mga taong patuloy na nananatili sa kawalan ng pananampalataya, anong kalagayan nila? Ang kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang ang pag-iisip. Yan ang sabi ng mga hindi mananampalataya upang wag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So that is even a description of an unbeliever. His mind was blinded by Satan. And on the contrary, yun namang naging mananampalataya, his mind was made captive. Diba? To the obedience of Jesus Christ. So the point is, the peace of God is not a passive experience, but the direct result of a proactive, obedient thinking as the primary focus of spiritual effort. So again, mga kapatid, kaya mahalaga ito. Yung salita daw dito na injunction sa atin na pinapagawa, hindi mo yung gagawin ng yung may seasonality lang. Dapat habitual. Na yung pag-i-engage ng mind sa dapat nitong patunguhan, hindi ito one-time resolution or determination. This is a sustained engagement, a continuous determination that our thoughts should be made captive to the Word of God or to the obedience of Jesus Christ. And when this happens, secondly, to our outline, right thinking is found in Scripture and personified in Christ and manifest in righteous living. Now, mga kapatid, ito. Pagka sino sa atin kaya na nakasunod dito? Sino sa atin ang nakasunod na our minds is engaged to whatever is true, whatever is just, righteous, lovely, commendable? Wala. Kaya nga sabi ko dito ay itong mga katangian na ito, hindi ba't ito mismo ang katangian ng kung ano ang scripture? Kung ano ang salita ng Diyos. Diba in Psalms 19, no? The word of the Lord, ano nga ba yan? Sige, basahin nga natin yan. Diba? Yun yun. 19 nga ba yun? O, hindi naman 119 yun eh. So, yun yung 19 eh. Basahin ko Saan na ba? Verse 7 ang simula. Ito lang ang dito, yung modern technology may advantage kasi mabilis pindutin. Verse 7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. So, ayan, sakdal. Does it ring as the same as to what we're studying? It's pure. Na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tiyak, certain, true,
na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, righteous, na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang pagkasakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. So mga kapatid, yung description mismo ni Pablo dito sa ating pinag-aaralan ay mismong katangian ng Scripture. Kaya nga yung sinasabi ni Pablo doon, kung ano yung nakita nyo sa akin, kung ano yung narinig nyo sa akin, wala na si Pablo. Di ba? Pero, yung mga sinulat ni Pablo, naiwan sa atin. Ano yun? Yun yung Scripture. At sino ba ang naging embodiment ng nasunod ang lahat ng ito? Who is pure? Who is true? Who is lovely? Diba? Who is commendable? Hindi ba't ang Panginoong Jesucristo lang yun? Kaya minsan, pagka yung mga ganitong katatayog na mga iniuutos sa atin, ang una nating reaksyon dito kadalasan ay panghinaan tayo ng Lord. Dahil hindi totoo yan sa akin. Kakatiting lang sa mga iyan ang nagkakatotoo sa buhay ko sa araw-araw. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Kaya nga ang tawag sa Ebanghelyo ay mabuting balita. Kasi yung hindi natin kaya, yun ang nakaya niyang ginawa. Natapos niya ng gawin. Kaya ang apila natin kapag bumabagsak tayo sa pagsunod sa mga katangiang ito, dapat lumagay sa ating isip ay kung sinong merito ang pwede nating panghawakan na siyang nakatupad ng mga ito. Walang iba kundi si Jesucristo. Kaya hindi napapatid ang ating pag-asa. Kahit gaano tayo kasama, kahit gaano kataas ang ating nilagpakan sa pagkakasala, hindi tayo nawawalan ng pag-asa dahil walang kasalanan na hindi pinagbayaran ni Jesucristo at walang katuwirang hindi niya nagawa na inaasahan sa bawat nilikasanan ng Diyos. Lahat ng katotohanan, lahat ng pagiging patas, lahat ng pagiging lovely, lahat ng pagiging commendable, inaasahan yan sa lahat sa atin. Pero wala nang makakagawa nun, kundi si Jesucristo lang. Kaya, yung sinasabi ni Paul na we have the mind of Christ, ang ibig sabihin niya doon ako naniniwala ako that every mention of things attached to Christ should capture all the essence of what Christ has done for us. We have the mind of Christ, meaning that He is the one whose mind was so perfect and pure that we can always appeal to it as our merit before God, not ours. Hindi yung ating sariling mga pagsusumikap. For they will all fall into the ditch. It will not meet God's standards. And if God would not be merciful to us, we would all be going to hell. Kaya nga, yan ang sinasabi sa atin, mga kapatid. Kaya dapat yung ating obedience is important, especially in the area of thinking. Dahil ilagay natin sa ating isip na isang pagpapatibay din na ang ating isip ay tumutungo sa mga tamang bagay dahil ito ay nagpapakita ng katunayan ng ating kaligtasan. Kasi sabi ni Paul sa Romans 12, di ba? Do not be conformed to this world, di ba? But be ye transformed by the renewing of the mind. Yan ang sabi niya sa verse 2. Sa Romans 8, verses 5 to 8 naman, ano sabi niya dyan? Basahin natin yan, mga kapatid. 8, 5 to 8.
Anong sabi ni Pablo dyan? Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. So nandun, di ba? A sustained experience of peace when our minds is controlled by the Spirit, not by the flesh. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. So mga kapatid, mahalaga yung ating pag-iisip because it manifests salvation as a way of application. Number 2, it requires the will to be discerning. Dapat yung ating mga pinipili base sa pag-analisa ng ating isip ay mga bagay na naaayon sa salita ng Diyos at sa mga produkto ng Espiritu sa ating buhay. And this is also required to overcome sin, mga kapatid. Because acknowledging Christ as Lord of our thought life, this is essential in overcoming specific sin issues. Kaya yung mga naa-addict kung sa anong-ano, hindi lang sa substance, ngayon sa social media, maraming naa-addict. Dapat deliberate na kung yun ang addiction mo, wala ka nang ginawa. Pag di ka pa nga naghihilamos yung cellphone mo na agad tinitignan mo, di ba? Tinitignan mo kung ilan yung like ng post mo, yung mga ganun-ganun. Ay, nako. Kapag ka gano'n, talagang panghihinaan ka ng loob kapag ka ganyan ang nakikita mo sa buhay mo, mga kapatid. Pero dapat, as part of our obedient thinking, when our minds are captive to the Word of God, this should radicalize our thought life. Because it is very essential in overcoming sin. And we should allow God's Word finally to dwell richly sa ating buhay. At dito na ako magtatapos, Colossians 3 verses 1 to 17. Ano sabi ni Pablo? Sa Colosas, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay nakatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo nakasama niya sa kaluwalhatian. At sumunod na yung mga patayin ninyo, anumang makalupa na nasa sa inyo, inilista niya yung lahat. Dahil sa mga bagay na ito, dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ang mga ito rin ang nilakaran ninyo noong una nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ngunit ngayon, sabi niya, itakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Galit, poot, masamang pag-iisip, panlalait, maruming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, and so on and so forth. So mga kapatid, ito yung habilin sa atin ng salita ng Diyos sa pagkakataong ito. Na sana seryosohin natin, deliberately,
Wag lang seasonality yung ating mga determinasyon na disiplinahin ang ating isip. At sana kung may kasama tayo dito na mga hindi pa mga Kristiyano, sana kahabagan ka ng Diyos na alisin ng Diyos yung talukbong ni Satanas sa iyong isip. Kaya hindi mo nakikita si Kristo na sapat para ikaw ay mapatawad, para ikaw ay linisin sa kanyang harapan, para ikaw ay turing na anak, para ikaw ay hindi nakaaway ngayon. Kung hindi anak, tagapagmanang anak na inampon sa kanyang pamilya dahil sa biyaya na kay Yesu Kristo. Kaya maraming kabataan pa dito, huwag niyong sayangin ang inyong buhay sa mga bagay ng mundong ito, sapagkat ang mundong ito ay lilipas. Ngunit pag pinagkukulan ninyo ng pagpapahalaga ay ang mga bagay na nasa itaas, kagaya ng ating binasa, ay makakasama niyo raw si Kristo kahit sa susunod na buhay. Sa buhay ng kaluwalhatian, sa buhay na wala ng kasalanan, sa buhay na wala ng magpapahiwalay sa atin sa presensya ng Diyos, at sa buhay na puno ng tuloy-tuloy na kapayapaan. Tayo manalangin. O Diyos, aming mabuting Ama, tunay na napakabuti mo sa aming lahat. Dahil ang iyong salita ay hindi nagkukulang sa amin sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Alam namin na ang aming isip, as part of the faculty of our being human, ang pinakapangunahing apektado if we would triumph or fall. Kaya Panginoon, sana ikaw ang mag-deliver sa amin sa mga bagay na kabaliktaran ng katotohanan, ng katuwiran, ng loveliness, ng purity, ng pagiging commendable, ng pagiging excellent and praiseworthy ng aming mga ginagawa. Dalangin namin na ikaw sa pamamagitan ng Spiritong Banal ang tumulong sa amin, na kahit narito pa kami sa mundong puno ng kasalanan, ay maranasan namin ang antas ng mga katotohanan ito sa mga sarili-sarili naming buhay. Sapagkat alam namin, Panginoon, that our communal life would just be very effective in its testimony to the world when it is through our individual lives that are really dedicated to you. Our collective life in holiness, our collective life, Panginoon, na nanggaling sa aming mga individual pursuit of heavenly things rather than earthly things. Kapag ka po nagkaganon na sa aming mga individual na buhay, kami ay mga disiplinado, nagdidisiplina lalo na ng aming isip. Dito namin maiiwasan ang mga sigalot, ang mga pag-aaway-away, ang pagkakabahabahagi, ang kawalan ng pakialam sa bawat isa. Lahat ito, Panginoon, ay magkakaroon ng katugunan kung kami, Panginoon, ay pagpapalain mo sa aming mga personal na buhay. Nang sa ganon, pagka kami ay nagsama-sama as a collective community ng iyong kaharian, Panginoon, ay magliliwanag talaga kami as salt and light of this world. And we will experience a sustained peace na nanggagaling sa inyo bilang our God of peace. We thank you so much, Lord, in Jesus' name. Amen.